for the economically disparaged that a sustainable lifestyle is a privilege. Yun yung nakasanayan ng mga tao eh. And syempre, yung mga budget conscious na mga tao, doon talaga sila, yun yung talaga yung i-avail nila. Pangalawa or pangatlo na, minsan kasi nagpapalitan na lang. Ano yun, di ba? Parang ang sakit sa damdamin. Yeah. Pilipino number one polluter or whatever, we're top there. Pero in the world. may Hello and welcome to another episode of Breaking Ground by Nickel Asia Corporation. I'm Micaela Placido. And I'm Darian Bass. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalaking problema kinaharap ng Pilipinas pero malimit pag-usapan, which is yung basura. Alright, joining us today are Ms. Lira Boralan of Nickel Asia Corporation and Engineer Benjo. Ma'am, please introduce Hello. yourself. Alright, okay. I'm Lira. I'm with the Sustainability Group. My assignment is stakeholder engagement. How about you, Engineer Benjo? Can you tell us about yourself? Yeah, I am Benjo. I founded the Trash Cash, which is now called Circulo Plus. So we engage with the community. We created a platform that can engage and rewards the community to provide sustainability in the barangay level, promote behavioral change, etc. So, Siguro sir, bago tayo mag-deep dive dyan sa tungkol sa trash cash, saka dun sa mga nagiging solusyon natin dito sa ating malaking problema, tatong lang natin, bigyan natin siguro na overview yung mga audience natin. Gaano ba kalala yung problema sa waste management? yeah, just to share some stories, no, background lang, dun sa mga experiences namin before when we were doing community engagement. So, when we started the Trash Cash, actually we implemented the Trash Cash, no, sa Samal, or the Circulo Plus sa Samal Island. After pandemic, so around 2021, imagine wala pang masyadong mga tao kasi hindi naman lumalabas yung mga tao that time eh. So yung mga resorts hindi rin nalalamnan ng tao. Pero yung landfill, sobrang ang bilis mag-proliferate ng mga waste. Imagine kung meron ngayon sa state natin na balik normal na lahat, di ba? So in 6 months, yung pagbalik namin doon, halos mapuno na yung landfill nila ng mga waste talaga. Kaya especially dito sa Metro Manila, malaki yung problem kasi yung mga waste na nag-generate dito, most likely mismanaged. So, eventually, nag-e-end siya sa landfill and unfortunately, to oceans. So, Pero sir, matanong ko lang, bakit sa Samal? well, may mga partners Paano kayo kami napunta? here in Metro Manila, pero nag-start kami sa Samal kasi because of UNDP. So, we joined the EPIC, which is the Ending Plastic Pollution Innovation Challenge. So, sunerte na nanalo ako doon sa challenge na yun, sa competition. It's actually an ASEAN-wide. So, may Indonesia, Singapore, Malaysia. And yung mga solutions na yun na pinitch namin is in-implement dun sa mga lugar kung saan target ni UNDP. So, meron kaming partner barangay doon sa Samal kung saan in-implement namin si Circulo. So, we engage with the community and yung solution na pinitch namin for UNDP is in-implement namin in actual doon sa community namin sa Samal. Ma'am Lira, sa corporate overview, sa tingin mo ano yung gaano kalala yung problema dito sa pagdating sa waste management? Natatawa ako sa tanong niya, lala talaga yung term, di ba? But fortunately sa amin, sa Nickel Asia, also Benjo, for your information, kasama siya sa sustainability roadmap ambition namin. Yung ambition namin is circular economy by 2030, which is 5 years from now. So, circular economy is a bigger concept kung saan napapailalim yung waste management. Yeah. And kasama dun sa goal ng Nickel Asia is zero waste to landfill by 2030. I don't know if I'm allowed to say that because it's really, really a very ambitious goal. Yeah. So, in the corporate world, sa mga mina kasi natin, sa mga subsidiaries ng Nickel Asia, I can say it's a little bit more easier to manage because
meron ng structure, i-implement ka lang ng program. So dito sa head office, nagsa-start kami to talk about it, to promote, alam natin, like sinasabi nga ni Micaela, na it's not talked about often. Actually, it's difficult to, parang, what's the word? To compel the employees to like really commit 100% to proper waste management. So medyo struggle tayo dito pa lang because we're just starting. Pero may nakakikita naman tayo na ng successes. So that's May mga pagbabago. may mga pagbabago, dahan-dahan, mahirap, medyo may mga nakikipagbunuan ka, medyo may mga it's I know you understand. It's a mindset eh. Kapag wala kang emotional and spiritual involvement, hindi talaga magko-commit yung mga tao. Agree. Yeah. Mahirap actually yung problem sa waste management kasi nga, sabi ni Ma'am Lira, it's behavioral eh. Yes. So, kailangan mo talagang ma-engage. Paano yung magiging strategy niyo sa government especially and yung mga private sector na ma-engage yung mga tao na gawin itong dapat. Right. Tapos sa atin, sinasabi kasi let's sa Nickel Asia, we don't want to associate ang sustainability sa basura lang because sustainability is a really, really wide concept. But you start from somewhere, and that's the very, very basic. And sometimes it's also difficult to implement that. Considering basic yun, mahirap pa rin siya. So, you struggle sa baba, and then hopefully when you start there, and then you go to the bigger concept like circular economy, mas mahirap yun. Zero waste to landfill, hello! But, you know, we start there. We start with huwag kayo munang gumamit hanggat maiiwasan ninyo yung plastic, mga ganon. Little things, but it starts somewhere and it goes a long way. Ano sa tingin niyo yung kultura ng Pinoy na nagpapahirap dito sa pag-implement ng waste management? Kulang ang isang episode to talk about that. But go ahead, Benjo. You start. Yeah. Culture ng Pinoy, I think, magiging factor, no? Siguro yung sa atin kasi sa ngayon, yung tingi-tingi na culture. Kasi yun yung nakasanayan ng mga tao eh. And syempre, yung mga budget conscious na mga tao, dun talaga sila, yun yung talaga yung i-avail nila, diba? And meron naman tayo mga alternative, mga sustainable, although hindi kasi nag-fit or nagmamatch doon sa needs ng mga nasa laylayan, diba? So medyo hindi siya match in terms of pricing. So may mga ganun eh. So ayun, may mga cultural like yung pag-segregate sa bahay pa lang, 'di ba? Parang nakasanayan na rin natin kasi kumbaga pagdating naman ng basurero, yung garbage collector, sama-sama rin naman. So bakit ako magsasegregate sa bahay? Bakit ko gagawin 'yan? Dagdag effort ko lang. So, kumbaga nakasanayan ng mga tao. Hirap din. Yeah. Pero Benj, maano lang kita dun sa, sometimes kasi we look at the laylayan yung sinasabi natin. Pero meron din namang mga being stubborn na wala sa laylayan. Kasi convenient eh. Correct. Plastic is so convenient, diba? Parang bibit-bitin mo, ang dami mong ilalagay. Bibili ka for example ng biscuit, naka-plastic na, nailalagay pa sa plastic, and kahon patas naka-plastic pa. Yung mga ganon, because nakasanayan na, and convenient, diba? So yung iba, hindi pa natin sila na-engage na parang there are unnecessary things na parang baka pwede nating bawasan yung plastic dito, magkakaroon ka ng konting inconvenience, but then you'd add up to, ang efforts natin, solution to the plastic problem, right? Correct. Yeah. May question po ako. I noticed na meron naman po actually mga efforts for green, eco-friendly solutions dito sa Manila. Sa Quezon City, meron din halimbawa. Kaya lang napansin ko, sometimes yung pricing nila is above yung SRP na mga goods na packaged in plastic. So with that being said, would you say na for the economically disparaged that a sustainable lifestyle is a privilege? Nice question. Well, ako,
I don't think it is a privilege. It's just really a mindset. May mga ano yan parang commitment. You need to sabi ko nga kanina, diba, na mention ko, you have to be emotionally, spiritually, economically invested when you're doon. Pagka hindi ka yung spiritual investment doon, parang you want to make sure that the future of your children will be safe and they're healthy. Yon. Economically, mas makakatipid ka eh. Like, well, huwag tayo mag-mention ng brand. Pero nung nag-umpisa ako mag-sustainability, yung kape na take out, yan ang unang-una kong tinanggal. Malaking bagay yun. When you buy mantika, lalo ngayon sa mga iba malalaking grocery, mga malalaking mug, mas mura talaga siya. But yung sinasabi kasi ni Darian na yung mga innovations, for example, yung mga shampoo, bar shampoo, medyo pricey siya. Pricey siya because bagong innovation. Kaya yun yung call natin sa community tsaka sa society. We need to invest. Parang ano yan malalaking investment in the beginning, but in the long run, it's gonna be beneficial for us. Pag natuto ang taong bumili ng sustainable na shampoo, lalaki yung negosyo, bababa yung presyo. And then, ang effect nun, di ba? Clean community, clean energy. Ang laki masyado ng benefit kesa dun sa sinasabi natin ng cost. As a follow-up question po to that, meron tayong tinatawag na RA 9003, yung Ecological Solid Waste Management Act natin. So, nakasabatas naman po actually yung segregate ng waste. So, with that being said, how do we go beyond compliance? How do we get the buy-in of our stakeholders para ma-engage sila into living more sustainable lifestyles? Well, yung RA 9003, it aims to institutionalize yung waste segregation, composting, recycling sa barangay level. Although, yung implementation itself, hindi siya na-enforce kasi. So, especially sa LGU, naglalak yung support, yung funding, yung mga infrastructure. So, medyo mahirap siya, actually, in terms of support. And yung political will, syempre, to fully enforce the law. So, additionally, yung people awareness, syempre, kailangan talaga may educate yung mga tao about proper segregation, proper waste management at the household level. So, kung nabasa niyo yung 9003, 9003, sobrang siyang compact. So pag binasa mo siya, ang dami mong gagawin. So I think ang dapat gawin ng gobyerno, which already they're doing, kailangan mo siyang i-dilute. So nagkaroon tayo ng EPR. Nagkaroon tayo, nung January lang nilaunch yung National Plastic Action Partnership. UNDP din yun, di ba? Pero wala pang IRR. So yung sasagot to sa tanong mo, Darren, kung nabasa mo yung batas, punong-puno siya, mahirap talaga. Yung simple lang na collaboration with the community, ang hirap gawin. So parang ang tingin ko sa provision ng 9003, dapat bawat isang provision may IRR Sobra siyang masikip. But dumating yung EPR, pag tinignan mo yung EPR, medyo challenge yun sa mga companies. Sobra siyang challenging. Tapos dumating yung NPAP ngayong January, pero yung January ng NPAP wala pang IRR. So, kung ako tatanungin mo, nandyan yung batas, pero wala. It's there, but it's not there. Tama sinabi ni Engineer Benzo, kailangan natin ng kamay na bakal, for lack of better term. Kailangan talagang ibawal, iutos. And shout out sa Hinatuan Mining Corporation, yung isang subsidiary namin, they released just today a memo, inter-office memo, na kinakat na talaga yung sustainable, non-sustainable packaging or single-use plastic. And it's so difficult to do for an organization. So palakpakan natin ang Hinatuan Mining Corp. Nag-plug ako. Go HMC. Pero kung iisipin mo, ma'am, di ba, parang yung problema na to, parang beyond segregation na siya, no? Parang makikita mo rin, sabi nga ni Engineer Benjo kanina, yung behavior ng tao to compel na mag-segregate. Right. Tapos yun, sinasabi mo, ma'am, na yung malalaking packaging ng mga parang, is this a marketing or consumerism problem or what? Yung
sinabi ni Engineer Benjo, talagang nag-umpisa talaga yan sa atin kasi masyado inintroduce sa atin yung sachet economy. And it's sad to say kung bakit tayo nasa sachet economy. Kasi parang imbes na iangat mo yung nasa laylayan, sinakyan mo sila. Diba? O hindi ka makabili ng isang boteng kape, bibigyan kita ng sachet na kape. Correct. So nag-umpisa doon, although that's very good and very efficient for for them, diba? Economically. But then it stopped there. Hindi na natin nalaman anong ginawa ni kuya nung bumili siya ng kape at nasaan na yung sachet. Diba? Tinapon niya doon. Yung shampoo. Paano? Ba't ka bumibili ng maliliit? Pwede ka naman bumili ng malaki. So, it is beyond segregation, but it can start from there. Yung kailangan, ang hirap kasi if you look at it ng pattern, yung program umpisa tayo dito. That's hard. I think we should do sabay-sabay yung segregation, education, compelling the corporate people, at magkamay na bakal. And then that's the only time we can see if it's gonna work. Sobrang laki na nitong problema nito. It's become so big. 'Di ba, Engineer Benjo, ikaw alam mo yan, sobrang na yan. Yeah, actually, yung sobrang laki kasi yung waste generation has significantly increased due to population growth, urbanization, and yun nga, yung consumer culture. So, may mga initiatives yung mga government, yung mga private sectors, pero it still remains insufficient. Imagine mo, 2.7 tons, metric tons a year. Pilipinas lang yun. Tapos kalahati nun, parang 500,000 nun, enters the environment. Kasi 9% lang ang nare-recycle. So, ang dami yung problema. Mismanaged talaga. Sobrang maraming problema. So kami dito sa Nickel Asia, na parang sinasabi mo minsan, siguro some people would say na masyadong maliit yung, meron kaming program, Benjo, na ang tawag namin is No Single-Use Plastic Monday. Sobrang hirap pa rin yun. Kasi yung ibang mga empleyado namin nagdo-dorm, wala silang kitchen, so they need to buy. So may struggle yun. We're trying to, overcome that. Pero mahirap talaga. So, but then we're starting there. When we talk about no single-use plastic, then we're gonna talk about no zero waste to landfill, which is our commitment. And then our biggest commitment is circular economy. In 5 years, sobrang hirap nun. But it starts from, alam mo yun, di ba? You start from the grassroots level. Actually, yun nga yung kinikwento ko prior sa interview natin. Diba? Parang, kailangan lang ng someone na mag-i-initiate sa isang tao. Kasi yung ganyang parang mga initiative or yung solution, kailangan mo lang ng system in place para gawin mo siya. Right. So, kagaya ng sample ko kanina, yung isang partner namin before, coastal area sila, yung mga kids, di ba? Pero yung mga bata, hanggang nadamay na yung mga nanay. So, parang may mga, kailangan lang ng someone na mag-relit ng fire sa kanila para gawin nila yung bagay nila. Kasi, given naman, gagawin ng tao yan as long as merong system in place doon sa lugar. Right. And especially pag ina-explain mo sa kanila yun. Yeah. Maraming tao actually na aware na yung plastic masama yan sa environment. Although, wala lang talaga silang system in place na kaya naman nilang gawin talaga. Actually, yung isang malaking factor din yung sa atin dito sa urban areas, especially yung limited space, diba? So, ang hirap talagang mag-segregate ng waste sa bahay. Ay, unang-una, wala ka naman paglalagyan Saan ko ilalagay? Kung maliit na yung bahay ko na lang yan. Sasabay ko na lang sa garbage collector. Kasi yan naman nila yan. Papaghaluan. Paghaluan. Pero yun, misconception yun actually. Ayun, sir. Isa sa mga misconception na, sige, okay lang, halo-halo lang. Kasi, okay lang, parang, hindi na necessary. Pag kinolek naman. Mag-segregate. Kasi pag kinolek naman, mahalo-halo rin. Which is, mali. Kasi, actually, it will increase yung chance na ma-recover yung mga segregated waste doon sa mga sinegregate mong basura, di ba? Ginawa mo na dadamputin na lang nila. Yeah. Instead of nandun na halo-halo, contaminated na yun. So, ayun, isa sa mga misconception talaga. Kaya important na sa household level pa lang. Segregated na siya. Although, yun nga, depende, mahirap din talaga. Lalo na sa setup ng bahay, kung ano yung area nyo. So, maraming factor. So,
engineers, parang tama ba kami na sa amin dito sa head office, ang unang-una namin ginagawa, of course, may segregation kami. Number 1 yun. And then, nagsistart kami to encourage everyone to limit the consumption of single-use plastic. Actually, ang admin namin, nag-start na sila, wala ka nang mapapansin na bottled water. Natanggal na namin yon. Dati kasi meron. Dati meron yon, di ba? Medyo mahirap pero natanggal namin yon. Dati yung candy, pag i-offer ka ng candy, sobrang maliliit na bagay pero natanggal na. So yung biscuit namin, we try not to offer yung mga individually packed. So may bumibili na ang admin namin ng tas kukuha ka na lang. So may mga ganun. Tinanggal na namin ng plastic stirrer. Tinanggal namin ang yung mga sachets. Medyo struggle, may mga nagre-resist nung una, pero tama ka umpisahan mo lang. Umpisa mo lang, susunod talaga yung mga tao. Kailangan lang talaga magsindi ng apoy. Right. And ayan, nandiyan na tayo sa solusyon no? Puntahan natin, ma'am, yung kwento nung Circulo Plus na dating trash cash. Para lang din backgrounder dito sa mga audience natin. Si Engineer Benjo, hindi talaga siya expert on environment, pero siya, software developer siya. Yeah, software engineer siya. So Sir Benjo, paano ba nagsimula itong trash cash? Yeah, tama po yun. No? Hindi naman ako talaga expert sa environment. Parang napunta na lang ako doon kasi yun na yung ginagawa namin. Pero nag-start siya pre-pandemic pa. So, merong hackathon, which is yung mga developers, nag-create ng solution. No? So, it's part of the Guinness World Record, no? Philippine largest hackathon. And, nanalo ako doon that time. So, doon nag-start kasi nung prior pandemic, madalas ako nag-travel. Kita ko yung mga waste, problem sa waste, bundok, sa mga ilog, sa dagat. Parang, syempre, as a software engineer, parang gusto kong yung skill ko ma-integrate ko. Sabi ko, paano kaya ako mag-isip ng solution na magagamit ko yung skill ko na makapag-contribute sa community. So, doon siya nag-start. So, after joining that hackathon, nanalo kami. Tapos, makipag-partner kami sa mga SK, sa mga communities. So, doon na siya nag-start hanggang napatunayan namin, okay, nag-work pala siya sa community. Kailangan lang talaga ng support. So, after that, we joined the UNDP EPIC, yung Ending Plastic Pollution Innovation Challenge. Nice. And kami yung nag-grand champion together with Pure Oceans. Hello, Miss Pia. I read that. Yeah. And then yung solution, in-implement namin sa Samal Island, sa may Island Garden City of Samal. So until now actually, we're still implementing the solution. Although medyo nag-pivot lang ng konti, pero nandun pa rin kami. So doon nag-start, yung mga tao doon, yung community partner namin, nagsasegregate sila. Yung, may mga nanay may mga purok leaders na sila yung nagko-collect. Tapos, iniipon namin yung mga waste. And nakakatuwa kasi kaya naman palang mag-segregate talaga. Kung makikita niyo yung mga na-post namin sa social media namin, yung mga naipon nilang waste sa sobrang segregated talaga per category. So, PET, HDPE, magkakasama sila. So would you say po na incentivizing proper waste segregation is an effective way of engaging yung communities natin to break the circular economy? Yeah, I think so. Kasi for them to engage din nga sa program, kailangan mo ng something na magbe-benefit din sila. Hindi pwedeng, sige gawin nyo lang to. Yun yung reality natin So, hindi naman nila kailangan ng malaking incentive Like, bigyan mo kami ng ganitong kalaking, parang equivalent amount for that, volume ng plastic na dineliver namin. As long as meron silang nakikitang, parang na-incentivize yung ginagawa nila, yung effort nila. So, yung community namin, binibigay namin sa kanila before, yung sa Manila, may mga nakipag-partner sa amin before na insurance So, parang nag-collect ka, meron kang may ipon na points, may insurance, or mga groceries, something like that. And then dito naman sa bago naming partner, tsaka sa Samal, yung mga gawang product nila, Sentinel Upcycling Technologies. Hello, Sir Joko. Yun yung part ng reward. So, may mga discount sila nakukuha. Yung mga product na yun actually gawa rin sa basura. So, parang waste to value ng mga product. So, parang nakikita ng community na, okay, ito pala yung collect namin. Napapakinabangan namin ulit. So, parang ganun. So, paano siya nag-work, sir, yung app? Yung app actually, it's more of
traceability platform. No? We are targeting kasi yung EPR since nung nag-launch yung EPR 2 years ago. And we would like to involve yung mga businesses na mag-participate dun sa solution. So before si Trash Cash, more of incentivizing yung community, providing yung ano nila, parang history ng mga transactions, ito yung footprints nila. So ngayon, we're aiming to involve yung mga businesses para mas maging sustainable yung ano, yung solution dun sa community. So may support nila. So traceability talaga yung focus namin. Data analytics, insights. Yun yung parang pinaka-goal talaga ni Circulo. Parang providing data to the businesses. Kasi yun yung important talaga. Kasi pag meron kang data or specific area, for example, like what kind of data? How many kilos of plastic? Yung na-collect, ilan yung mga nag-generate dito sa area na to. And that way, nare-recycle, the reversion rates. So in that way, pag may data ka na, mas madali yung decision making sa government and sa businesses. Meron din kami niyan. Ayan. So question naman po, sir, what are the biggest obstacles you faced in implementing Circulo Plus, the application? Actually, yun, nabanggit ko kanina yung behavioral change. No? Sobrang hirap talaga niya. Kailangan mo talagang engage and i-educate yung mga tao doon sa community na kung ano yung importance ng segregation. So, mahirap talaga siya kasi hindi mo naman lahat ng tao mapiplease mo. Right. How do you monitor it? Sino ang nagmo-monitor ng compliance or violations? Well, nakikipag-coordinate kami doon sa partner LGU or kung sino yung partner namin. Barangay or yung NGO na yun. Sila kasi mas nagmamonitor doon sa ground. Yan, and how do you encourage them to like commit to the program? Yung LGU? Well, ini-incentivize din po namin sila. Kagaya ng mga products na galing sila. So, yung mga chairs ko. So, pag nakakolect sila ng certain amount. Nice. So, yan yung kapalit. So, yung pagka yung chairs made up of plastic na pupunta sa LG? Yes. Yun po yung parang pinaka-goal purpose talaga. So, hindi lang din yung individual. So, it depends sa partnership. Depende rin. Minsan, may mga partners kami na community na gusto nila ganito yung reward. Minsan naman parang focus sa LGU. LGU lang yung marireward. So, it depends. So, follow-up question po, sir. In the future, do you think that Circulo Plus would like to partner with big companies or corporations? And ano yung magiging fruit ng partnerships na to kung sakali? Yun talaga yung ini-aim namin, no? Because of EPR, first and foremost. Yeah, correct. So, we're aiming to partner with big corporations, companies, especially yung mga producers, no? And para ma-recover yung mga plastic na nag-generate or yun nga, nako-collect from the communities. So, siguro yung magiging, parang benefits, hindi siya, benefits sa mga communities, sa atin, lahat, sa tao. Right. Kasi nababawasan yung mga plastic na, or mga waste, no, na nag-end up sa landfill and eventually sa oceans. Right. Kasi kami, Benjo, if I may just add, no, sa amin, sa Nickel Asia, yung mga subsidiaries namin, sa mga subsidiaries namin, meron kaming, because that's in our DNA, it's part of our responsibility to nature, yung environmental protection, enhancement, and kasi rehabilitation. May mga compliance. Kasama sa amin, we are compelled by law. Pero ang interested ako is yung narratives, kung paano yung the storytelling and the story making. Because kami rin gumagawa kami ng unan, gumagawa kami ng mga upuan made of gulong. We have that. We have a lot of those programs. Meron din kaming yung bricks made of eco bricks. Yung mga eco bricks. Meron kaming mga recycled paper from waste paper. Marami kaming ganyan na program eh. But siguro, naitanong na kasi ni Darian, like for a corporation, especially siguro sa grupo ko, what I want to know is kung paano collaborate and then anong klase ng success kung halimbawang merong collaborator kami na outside of the industry. Because hindi bago sa amin to eh. But then the challenges are the same. It's the same challenges kung paano mo mako-compel ang segregation, kung paano mo mafo-force yung community to participate. Pare-pareho tayo ng challenges. Iba yung kaya lang. So it's exciting na tinanong ni Darian yon because you know what can we do together? Kasi meron na kami, meron ka. Pero kung ipagbinuo ba natin yon, will we get a better result? Will we actually, save the world or something? Diba?
Kaya sabi nga nila, collaboration is the key, diba? So, kung kami lang, hindi namin kakayanin. Ang laki ng problema hindi namin kaya alone. So, we have to collaborate. Especially yung mga organizations, government, lalo na mga private sectors, na doon sa solution na yun para ma-lessen yung mga waste sa mga communities or urban communities. Very important talaga kasi yung collaboration kasi kung for example kami more of technical yung ano namin expertise namin, then kayo community, then pag pinag-combine natin mas malaki yung magiging benefits doon sa natin, partner. And with the intervention din ng mga private sectors, yung mga upcycling companies. Right. Like, yun nga, sila Sentinel. Diba? Yung mga nako-collect na basura, nagiging napapakinabangan pa, nagiging basurahan, nagiging lamesa. So, it's interesting kasi yung APR, pagka diniinan ng gobyerno yan, yes. It's so challenging yung provisions ng APR. Sobrang challenging. May brand. Nakita sa kalsada yun. Parang, kilala ko itong corporate. Dati ginagawa ko yun pag nagja-jogging ako. Pinipicturean ko. Sabi ng boss ko, tingilan mo yan. Pwede. It brings up an interesting question po. Do you think companies should be incentivized for going beyond compliance sa RA 9003 or penalized for non-compliance? How do we get companies to buy in? Ako perspective ko lang ito. Siguro for me it's more of incentivize them instead of penalize. So, kasi kapag meron kang something from the government, na magbe-benefit din yung mga private sectors, yung mga businesses. I think they follow naman. So, yeah, that's my perspective. Pero ngayon kasi because of the concept and the principles of sustainability, ang mga corporations kasi ngayon hindi mo na talaga kailangan i-penalize or incentivize. I think ang kailangan lang talaga is to parang push them, shake them to move, to start. Kasi it's not like they don't want to do it. Yeah. Siguro wala pang nag-uumpisa kasi may batas na Ang dami ng batas, nagkakasunod-sunod yung mga batas. So, I don't think a corporation would say, naku, ayoko yan. O kaya a corporation would say, naku, gawin natin yan kasi baka mahuli tayo. Yeah. Because yung bottom line nito, the story behind this is that this is good for the country, good for the world, good for the earth, good for your children. Yeah. Why would you say no? Right? Kaya lang, kailangan mo kausapin si corporation. Like, uy, baka gusto mong mag-partner kay Engineero, ganda yung gagawin niya, sagot ka na niya sa EPR. Tapos sasabihin niya, ano ba yan? Ganito lang yan. Di ba, popogi ka pa. Kung ako yung corporation, I would dive into it. Let's do this. Kaya nga sabi ko kanina, you need someone to initiate the fire. Yes, initiate the fire. The local government should support. The national government should talk about it more often. Pero but if you talk about the government, kumusta na yung EPR? Kumusta na yung NPAP? Ganito, may mga violators pa, pwede na. Kasi pag mini-measure mo, alam mo yung measurement, diba, engineer? Pag nakikita mo yung measurement, makikita mo, hey, si Corporation A, ang galing na niya, nakakahiya ka. Ganyan. Tapos si Corporation B, sige, gawin natin. But nothing is like that Parang bahala ka. Bahala ka. Parang nakikita mo yung basura sa kalsada, gusto mo umiyak, wala ka namang magawa. But then, again, we're talking about it. I hope it gets somewhere, diba? Because this is also a kind of fire. Correct. You're starting it, you're talking about it. Tama. So, yeah. So, Engineer Benjo, what are your future goalposts for Circulo Plus in the future? Ano mga gusto nating ma-achieve? Well, to have more partnership, para mas lumaki yung reach namin and siyempre mas marami kaming ma-collect and ma-divert na mga waste from landfill. And yun, partnership with the other sectors. Especially yung mga very important yung yung part ng mga upcyclers. Sila kasi yung nagda-divert talaga sila yung nagko-convert ng mga waste into something valuable. Pati yung trash pickers. Yeah, correct. Dapat tama. sila rin diba? Kasi para sa atin, to some people, trash pickers are the lowest of the low. Yeah. But my God, imagine sila yung kumukuha ng basura natin. They should be given a job. They should be wearing uniforms. Yeah. You know what I mean? Agree. So parang
yun, umpisa doon. And then sila na, ate, recycle mo nga yan, segregate mo nga yan kung tinatamad ka. Would be happy to do that. May mga napunta na akong community before na effective yung sa may Baseco. Meron silang parang co-op na mga nanay doon, no? So, nagko-collect Trash sila yung mga nanay po na nagko-collect. Tapos nilalabahan pa nga nila yung mga sachets. Kasi it's very important. Dami kong ideyang nakukuha sa'yo. Kopyahin ko na lang yan. Very important kasi yung it must be clean. Right, yes. Kasi pagdating sa mga upcycler company, mas mabilis na lang yung proseso na pag-convert Hindi na ng nila waste. lilinisin. Kaya hindi na, mas Saka pag cost madumi, effective. hindi na pwede. Hindi na pwede. Kaya nga sinasabi ko sa mga anak ko, pag nag-order ka ng pizza, di ba may paper, paper parang, Yung below, wax paper. wax paper. If the box is clean because of that, then it's easier to recycle the box. But who's telling people that? I tell my kids that. Kasi pag inano mo yung pizza, pag tinanggal mo, malinis yung kahon, that's recyclable. Pag namantsahan yan, hindi na siya ma-recycle eh. Correct. You know, this kind of things, di ba? Sa community level pa lang, sa Yes. household, very important na to educate them na iwasan ma-contaminate yung mga waste. Yes. Especially, for example, plastic nga. Para pagdating dun sa mga nagpa-process, madali na lang talaga. And maiwasan yung mga there's hope. nako-contaminate din yung ibang malilinis, di ba? May pag-asa pa, di ba? Oo naman po. Number ilan daw tayo sa polluter? Pangalawa basta na, nandun tayo sa Pangalawa or Sakit pangatlo kaya na. Minsan kasi nagpapalitan na lang. Ano yun, di ba? Parang ang sakit sa damdamin. Yeah. Pilipino Imagine. number 1 polluter or number whatever, we're top there. Pero In the world, no? may di ba? Yeah. Pag Imagine edit mo, ang laki ng mundo, tapos Pilipinas yung... Ang dami nating lang pwede natin. mag-number 1, bakit dun ba? Correct. That's sad. But because what you said, maybe, di ba? Maybe people should start knowing that, this is really a true statistic that we're doing 2.7 metric tons a year, that half of it's being thrown into the ocean. I don't know why. But maybe when people know that and then we say, look, it's bad for you, then maybe people will follow what you're doing. Correct. And which we will copy. Correct. So, babalik ako dun sa sinabi ko kanina, no? We just need someone that will initiate the fire. Kasi may mga tao na willing naman willing silang gawin yung mga ganun. Kailangan lang nila ng system in place para mag-start or magawa yung proper waste management. So, syempre, with the intervention talaga ng government and mga private And the corporate, sectors. private. Sir, pero ito bang matanong ko lang, curious ako. Yung Circulo Plus, pwede kang mag-book ng trash pickers para kuhanin yung Part sinegregate of mo? our Yung feature. Wow. Although wala pa na ngayon siya kasi from rebranding. Kokopyahin ko na yun. But that's really good. Pabubuk ka. Can you pick my trash and segregate it? Parang Dadating na ka-uniform, di ba? Parang food panda. Pwede na natin gawin yun. Nana natin si Engineer Benjo. It's a nice idea. Meron akong question po, sir, para sa mga viewers natin is, baka new concept po yung word na upcycling, nabanggit nyo po kanina. How different is that po from recycling? Yung upcycling guys is more of turning waste into something else. So, valuable product. So, kumari, yung mga plastic na nandyan lang, pwede siya maging upuan, pwede siya maging lamesa. So, nire-repurpose. Parang ganun. Kaya na-upcycle. Ang recycling ba, tama ba, may dadaan pa siya sa process to be a different thing? Tama ba yun? Pagka-upcycling, halimbawa, yung bote, pwede mong gawing tabo. Yun ang upcycling. Pag recycling, may melt mo siya, tapos gagawin mo siyang kutsara or something like that. So, may bigger process yung recycling. So, kumbaga, giving products a second life, yun po ba yung upcycling? Correct. Yeah. May question po ako, sir, na interesado talaga ako sa Circulo Plus. Can people or individuals use that app to earn ba? If so, paano? Sa ngayon kasi, we remove yung, dati sa trash cash, ganun siya. So, right now, more of LGU level or partnership level yung naging incentives na ngayon. Though, it depends na lang dun sa partner kung paano naman nila i-incentivize yung mga nagpa-participate. For example, dito sa Magbuting, may partner kami dyan na school, yung elementary. So, yung school mismo yung ini-incentivize. And it depends na lang sa mga teachers kung paano nila i-incentivize sa mga students nila. So we've talked about waste segregation for a long time na po na
for individual action naman po, meron akong tanong, what small but meaningful steps can individuals take apart from waste segregation to break the circular economy? I think small actions, siguro yung reduction ng paggamit ng plastic. It starts talaga. Yeah. Hindi lang siya about recycling kasi recycling is just part of the whole solution. You have to reduce your consumption. So, yan yung malaking factor talaga when it comes to lessening the waste. Yes, pero for the purpose of sa discussion na to, circular economy means nothing gets thrown away, right? So, kaya siya circular. Dati kasi linear tayo bibili, gagamitin, itatapon. So, ngayon, yung circular, binili mo at kung saan-saan siya, iikot na naman. Hindi siya natatapon. That's really, really very difficult kasi meron talagang mga may mga materials na hindi pwedeng i-recycle. Pero maski yun, hinahanapan na natin. Even yung mga e-waste, yun ang pinakamalaking problema ngayon. But ngayon, ang dami nang nag-aano ng e-waste. So, yung sinasabi niyo, yung sa question mo, Darian, tama diba? Parang ang kailangan lang talaga natin, we limit the consumption. Like ako, I'm proud to say, last year hindi ako nag-shopping ng damit. I don't know if it's something to be proud of. But when I started sustainability, I looked at my closet, I'm like, God, I have a lot of clothes. I'm not gonna buy. Dati, yung bag ko, ang dami-dami. Ngayon, I did not buy a single thing last year and I'm gonna do that this year. Not because when I feel good, because tama yun diba? Parang ang dami, ayos pa naman Yes, diba? Ayos pa naman yung gamit, magagamit mo. Yun yung concept natin. So, walang matatapon unless pwede kang magbigay sa another set of users or another level of users. Parang ganun siya nang iikot. Correct. That's the start that we should do. Some people hold a pessimistic view of the idea that kailangan individuals yung accountable for their impact on the environment when it's big corporations daw kasi na merong malaking impact on consumption and production. Do you think small actions make a big difference in the long term? Yeah, I think so. Kasi it start with small bago maging malaki, di ba? So, as long as, kagaya nung example ko kanina, nag-start yun sa maliit lang na initiative, parang trial nga lang yung ginawa namin doon. Tignan natin kung mag-work. Hanggang nahawa na yung mga nanay. So, yung mga small actions na yun, pag nakita ng ibang tao, okay pala siya. So, malaking impact. Hindi lang mga nanay, by the way. Pati yung kabilang barangay actually. Pero parang ano din yan di ba, engineer? To counter yung sinasabi nung nabasa mo, Darian. Kung halimbawa tayo, Pilipinas, kung tutusin, maliit lang tayo na bansa Pero nasa top 10 tayo ng polluters. So, paano mo iaano yun na maliit ka lang naman, di ba? Parang it doesn't make sense, parang, or kung tayo Pilipinas, maliit lang tayo, kaya natin to Imagine mo kung maayos natin to, kung ano yung impact natin sa mundo, maalis tayo sa top 5. And that would mean a lot, di ba? Mas madali yun para sa atin kasi maliit lang tayo kumpara sa mga malalaking bansa. Right? So, yeah. Ako curious lang ako, ano yung pinaka malaking waste, na yun ako like, yun, na parang mga pep bottles ba, tingin sa shade. Walang brand. Ganun, walang brand. Sa kalsada lang pag mag-jogging ka araw-araw, marami kang makikita. Pinakamarami siguro yung mga PET. Yung mga clear na yun po. And to think nabibenta yun. Kasama lang actually, may mga buwan na hindi siya binibili. Kaya sobrang dami niya ng supply. Pero may PET na hindi binibili. Yung may kulay, hindi siya binibili. Yung green. Wag mo nang bangitin yung brand. Kaya ginagamit yun na decorations. Kung napansin niyo sa mga sa communities natin, ginagamit na parol or lalagyan ng mga kung ano-ano kasi hindi siya nabibenta. Pero pag nilinis sila, mahal siya. Yung isang nakausap ko na trash picker, I don't know what you call them, yung mga trash pickers. Kumikita siya ng 350 a day. I know it's small para siguro sa atin, pero para sa kanya malaki na yun. But then he starts at 10 in the evening and then he finishes at
2 in the morning kasi yung mga basura, 300. Sa palengke po. Ano? Hindi, nag-iikot-ikot lang siya sa Ikot-ikot lang. streets. Kaya lang, masama nga tingnan, binubuksan pa niya yung basura kasi 50% ng mga tao sa community namin hindi nagsisegregate. Sorry, edit that out. But, ibig sabihin, 300 pesos dun sa picker. Kung para siyang, kung i-minimum natin ng employee yun, di ba? Meron dedicated, Maging system talaga na, andito na si trash picker, labas niyo na yung basura, tapos pagalitan mo, kasi ate, hindi ganyan yan, o ganito, according to EPR, o ganun. Turuan natin yung trash pickers ng 3 batas, EPR, NPAP, at saka yung 9003. Di ba? Sila na mag-implement. Yeah. Diba? Correct. Dapat talaga implementation nandun sa implementation in the community kanila. level. Community level talaga. In the streets, as a matter of fact. Baka may mga gusto kayong sabihin Ako sa may ano natin. promotion. Ang sinasabi ko lang, niyayabang ko nga sa'yo, Engineer Benzo, na hindi we're familiar with the concept. Kasi because of we are in the hard to abate na industry. Medyo mas mabigat yung weight on our shoulders on making sure that we do these things because nakatutok sa amin talaga yung attention ng mga tao because we're in mining. And we have been doing that from the beginning. I've been in this company for almost 10 years. And I've learned about environmental protection since day one. So ginagawa na namin to. Pero maliit lang kasi ang community na hawak namin. So parang iniisip namin na anong part ng top tayo sa polluter na kaya namin kontrolin. But I think ang magiging one of the solutions is the storytelling. These things that we're doing. And then kung magko-collaborate kami with you, your story, our story, and then we'll put it together, it's gonna be bigger, and then more people will hear about it. Kasi sa amin, ang ano lang talaga is, kami kaya namin yun as an organization. Pwede mong sabihin na, eto nga mga to, medyo nagsastruggle pa sila, bibili sila ng milk tea, pero ayaw nila ipakita sa akin. Pag ibig sabihin, the consciousness is there already. Yeah. Pero maliit lang kami. But we have a community around us na kailangan naming i-influence. And yun yung nagiging exciting dito. Because pag nakapag-collaborate tayo kay Engineer Benzo, baka maturuan niya tayo on how to really penetrate the community. Mas yung mga quirks, diba? O yung technology. And then we can talk about, you talk about us, we talk about you. And then siguro mas malaking platform nun. Kasi parang, maganda na yun Maganda na the idea that we're talking about it. And then people will listen. Dito nga sa kahit na dalawa, di ba? Yung sa election nga ni Obama dati, 1+5. Bumoto ka ng isa, magdala ka ng 5, and then they won, di ba? So tayo pwede natin gawin yun. I do want me, and then I'll get 3 more people to think like me, and then later on we'll have more. Right? Correct. Right? Yeah, tama. So, like what I've said earlier. Diba, kailangan mo yung mag-umpisa, and then ituloy-tuloy. Correct. Yeah, mayroong gagaya. Meron ng may influence. Kaya Engineer Benjo, sa side ng Circulo Plus, paano mo i-encourage itong mga listeners natin na gamitin yung app or maki-engage sa inyo through partnership, ganyan? Well, for Circulo, we encourage yung mga tao, yung community, to actually kahit wala nga yung app sa sarili nila, you can just start with just segregating your waste at home, sa household level. But in terms of partnership with the Circulo, you can participate by partnering with us. So, pwede kayong lumapit sa amin, then check natin. Kami yung pupunta sa community nyo, paano yung magiging intervention, paano yung magiging solution natin dyan sa area ninyo, ano yung magiging strategy natin to implement that solution. So, yung mga ganitong klaseng initiatives, not just sa amin, sa Circulo, and yung ibang mga similar very important na sinusupport talaga ng mga tao, mga communities, and especially government and mga private sectors. Kasi ito yung mga nag-i-initiate ng mga solution para ma-start dun sa community. So, yeah, kailangan talaga ng someone na mag-initiate ng fire. I think that ends our discussion. I think that's a wrap. So, thank you, Engineer Benjo, for teaching us about solid waste management, how Circulo Plus is helping to make interventions sa
waste management in the Philippines, and for Ma'am Lira for discussing what what we're doing on a corporate level to address yung sustainability issues natin sa head office and sa mga subsidiaries natin. So, Engineer Benjo, where can our listeners reach you if they want to partner with Circulo Plus? Yeah, you can reach us at our Facebook page. Nandito sa may mga ba? Sorry. You can reach out through our Facebook page, Circulo Plus. Circulo with letter K. Circulo. CIRKULO plus sign. So, And how about for sustainability po, ma'am? Baka may questions Baka sila. meron po silang questions or baka possible partnerships na gustong ipakita sa As a atin. matter of fact, Darian, Nika, ang dami kong kokopyahin kay Engineer Benjo. But the sustainability team, especially the stakeholder engagement, is also very, we're trying to be more aggressive this year. So we'd probably be lots of pakulo, lots of reaching out, and so I'm just here. Okay, so there's an email called hello@nicolasia.com. It's gonna be linked here below. You can email there and that will reach me if the question is for sustainability. Yeah. Ma'am Lira, Engineer Benjo, meron po kaming konting pakulo dito sa Breaking Ground. We would like to request you po to write down a question here sa notebook natin to be answered by our next guest sa susunod na episode. okay. Parang lang to spice things up. I'll start. Yeah. Yes po, ma'am. Go ahead. Question. Okay po. Thank you po. That's all the time we have for today. Thank you for listening to Breaking Ground with Nickel Asia Corporation. Thank That's you. Thank you very much. Thank you.